parang wala na sa rason si Guanzon. Hmm? Nagkukomentaryo siya na bakit daw yung ICI nandun sa Davao samantalang yung grabing pinsala ng Bagyong Tino ay doon sa Cebu. Ay wala na sa rason yan. Bakit wala na sa rason? Ay pag-usapan natin. Si ito? Dating COMELEC Commissioner Rowena o Bing Guanzon. Nung eleksyon ng 2022, Lenny ito, kakamping ito. Nagsasalita ito sa mga rallies ng kakampings. Kapag nagsasalita si Lenny, kasama siya doon sa nagsasalita. Dala-dala niya yung kanyang party list, yung P3PWD. Nanalo yung P3PWD noong 2022. Siyempre, yung kakampings booth, nakuha niya. Kasi nagsasalita siya sa mga rallies ni Lenny. Dinadala niya yung partido nila, yung party list nila. Nanalo, kaya lang hindi nakaupo. Ngayon, hindi nakaupo dahil siya bilang first nominee, pahabol na lang naman siyang nominee. Kasi nung filing ng mga nominees, October 2021 noon, commissioner pa siya ng COMELEC. Tapos nag-retire siya sa COMELEC February 2022. Saka lang siya nagsimulang mangampanya para sa party list. Pero hindi na valid yung kanyang sabi ng COMELEC at kinatigan ng Korte Suprema. Kaya wala na. Noong 2025 elections, hindi na nanalo yung kanyang party list, yung P3PWD. Ngayon, mula sa pagiging kakampings, ngayon, grabe na ang pagka-antay-Marcos ni Guanzon. Hanggang sa punto na grabe na yung kanyang pagka-antay-Duterte. Sa sobrang galit niya kay Marcos at kay Romualdez, ayun, grabe na yung kanyang pagka-Duterte. Duterte na. Ang kanyang mga post, ang kanyang mga komentaryo, grabe ang pagtatanggol niya kay Sara, grabe ang pagtatanggol. Para nang si Amy Marcos. Pero ayaw niyang aminin, ayaw niyang sabihin na hindi na siya kakampings. Kakampings pa rin naman daw siya. Kaya lang, mas nangingibaw na sa kanya ngayon yung pagiging pro Duterte. Ngayon, itong huling comment niya, yung Bagyong Tino, na grabe ang pinsala sa Cebu. Tapos, doon sa Davao, pumunta ang ICI, sila dating PNP Chief Asurin, sumama nga sumama yung mga DPWH, tapos sumama rin si Baguio City Mayor Benji Magalong. Nag-inspect doon ng mga projects, flood control sa Davao City. Yung ICI. Ngayon, ang komentaryo ni Guanzon, bakit daw yung ICI, grabe ang grabe daw na pininsala ay ang Cebu. Sabi niya, nasa Visayas ang tindi ng bagyo, pero nasa Davao ang ICI. Bakit daw nandun ang ICI nag-iimbestiga sa Davao o sa Visayas, samantalang ang nagrabe nasa Davao daw ang ICI, samantalang ang nagrabe ay ang Cebu, ang Visayas. Naman yun matagal nang naka-schedule malamang yung inspection sa Davao. Bago pa nagkabagyo sa Visayas at sa Cebu, naka-schedule na yun. Naka-ready na yung mga doon, bibisitahin, yung mga gagamitin. At saka, ang kailangan naman ang kailangan ng Cebu sa ngayon ay tulong. Tulong. Hindi naman kailangan doon ng ICI. Ang kailangan doon ay ayuda, tulong ng gobyerno. Yung maraming mayroon pa nga mga patay na hindi pa nakukuha. Mayroon pang mga bahay na nakalubog pa sa putik. So, ang mga debris, grabe. Yun ang kailangan doon sa Cebu. Ayuda sa mga tao, tulong. Hindi naman investigasyon ng ICI. Bakit mo ipipilit na ICI ang kailangan doon? Hindi naman investigasyon tungkol sa
anomalya sa flood control ang kailangan. No, pwede namang sumunod na yun, sunod na mga araw. Pero ang kailangan dun ngayon ay tulong. Yun ang kailangan ng mga tao sa Cebu sa ngayon. Kaya tama lang na nandun muna ngayon DSWD, pumunta doon ang si PBBM, o yung ICI tuloy sa gawain itong pag-iimbestiga. Ang naka-schedule na imbestigahan ay Davao City. So anong problema doon? Parang wala na sa rason itong si Guanzon. Ginagamit na issue yun. Bakit daw nandun yung ICI sa Davao samantalang ang kailangang imbestigahan ay dun sa Cebu, sa Visayas. Actually, nag-order na si PBBM na imbestigahan yon. At saka si Boying Rimulya, si Ombudsman Boying Rimulya, nagsabi na may task force na bubuuin para yung mga flood control projects ng Cebu mga anomalya doon, yun ang unahing imbestigahan. Priority yun. So, ibig sabihin, priority naman na imbestigahan na yan sa susunod na mga araw, yung mga anomalya sa flood control sa Cebu. Dahil nga sa nangyari na ang daming projects doon, 441, tapos nang nagkaroon ng baha, parang wala man lang nagawa yung mga projects na yon. Sabi nga ni DPWH Secretary Vince Dizon, 50 billion plus ang budget doon na ginamit. Pero wala man lang hindi man lang nakabawas sa epekto ng pagbaha. Kaya malinaw, talagang palpak yung mga flood control projects. Pero iimbestigahan na yun. Ay si Guanzon, iba naman. Ang dinadalang issue ni Guanzon, bakit nandun ang ICI sa Davao City? Samantalang ang kailangan daw na imbestigahan ay yung sa Cebu, sa Visayas. Susunod na yun. Susunod na yun. Ayaw kasi nilang imbestigahan yung Davao. Kasi nga, pinoprotektahan nila yung Duterte. Ito kasing mga DDS, pati itong si Guanzon, tagapagtanggol na ng mga Duterte, para sa kanila, pag inimbestigahan yung mga proyekto ng Duterte sa Davao, ay dinadivert na ang issue. Yan sa nasabi ni Marcoleta, dinadivert na daw ang issue kasi tungkol na sa Duterte ang iniimbestigahan. Kailangan naman talagang imbestigahan yung mga nagawa rin ng panahon ni Duterte kasi marami ring anomalya. Kaya lang sila, pag inimbestigahan na yung panahon ni Duterte, tingin nila dyan, diversion na daw yun. Ay gusto nila ang imbestigahan lang yung sa panahon ni Marcos. Hindi naman. Kahit panahon ni Duterte, ang daming dapat imbestigahan. Kaya ito parang nawala na sa rason si Guanzon. Dati matino naman to. Ewan ko anong nangyari dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.